Ma'am, possible po ba na mailabas? Sabi ni, ah, nitong Korean na 'to. Ayan. Ganito kasi yan, okay? Eh ano ngayon, if we put hope on this campaign sa ito, why disrespect it? Sabi ni Yulia. Kasi nga gusto nila, wala nang makipaglaban. Ayaw na nga nilang ayaw na nga nila na makipaglaban tayo na pauwiin si PRRD dito sa bansa. Ayun, okay. Okay, let's talk about the situation of PRRD, okay? Since noong na-deny yung interim release ni PRRD, it is a clear message that the ICC will not render any decision na favorable kay PRRD. Okay? Ibig sabihin, sa ICC, wala tayong pag-asa dyan. Hindi pa kakawalan ng ICC yan. Hindi pa kakawalan ng ICC si PRRD. Okay? Klaro ba? Klaro? Okay? Ang ICC is compromised. Okay? ICC is compromised. The mere fact na hindi nila inapprove ang interim release ni PRRD, ibig sabihin, they will never make any decision na paborable kay PRRD. So anong sinasabi ko dito? Talo na tayo sa ICC. Hindi tayo mananalo dyan. Lahat ng gagawin ng ICC, detrimental kay PRRD. Okay? Bakit? Hanggang nun, si PRRD ay wala pang formal charge. Hindi pa na-confirm kung ano yung reason kung bakit nila dineprive ng kalayaan si PRRD sa Dahig. Mga bakla kayo ng taon, kung sa Pilipinas yan nangyari, hindi mo po pwedeng i-detain ang isang tao ng more than 3 days nang wala pang formal charge. Pero ang ICC, anong ginawa nila? Magsasampung buwan na si PRRD doon, nakakulong si PRRD. Hanggang ngayon, walang formal charge. What does that say? Ibig sabihin, compromised na ang ICC. Ibig sabihin, someone is paying ICC to do this bullshit. Okay? Since PRRD was detained in the ICC, inaway ng US ang ICC. Kinulong in absentia ang mga judges ng ICC ng Russia. Nag-withdraw ang Venezuela, nag-withdraw ang Hungary, nag-withdraw ang Burkina Faso, Niger, and Mali. Okay? Ang dami ng mga bansa na hindi naniniwala sa ICC. And they are just going to do whatever it is that their funders tell them to do. Kung sino ang nag-fund dyan sa ICC, ay gagawa ng mga desisyon na pabor dun sa mga nagbayad. Okay? So yan ang sitwasyon natin. The ICC will not let go of PRRD. Ikukulong nila si PRRD hanggat kaya nila. Okay? But remember, we have a working judiciary here in the Philippines. Ang unang step para mapalaya si PRRD ay i-establish kung ano ang legal status ng pangingidnap kay PRRD. Okay? Supreme Court ang magde-declare niyan. Merong 3 habeas corpus cases na naka-file sa Supreme Court. Ang habeas corpus cases ay ang pagkakaso, ito ay special remedy. Okay? Special to na aksyon na kahit sinong Pilipino na kung saan pwede kang pumunta sa Supreme Court at magtanong. Nawawala po si ganito, ano po ang legal justification, bakit na-deprive ang kanyang kalayaan. So the Supreme Court has to make a decision, oy, sino ba nagpadala dyan kay Digong sa ICC? O kayo, team group effort, PNP, AFP, John Vic, Boying, Torre, Lacanilaw. Mag-explain kayo. Legal ba ang ginawa nyo kay Digong? What we want is for the Supreme Court to declare the obvious. And the obvious is the kidnapping of PRRD is illegal. If the kidnapping of PRRD is declared illegal, the Supreme Court has to issue an order na kung sino ang kumidnap kay PRRD mula sa Pilipinas papuntang Hague, kayo rin ang magbalik yan. Kaya nga habeas corpus, you are summoning the body. Present the body in front of the court and explain kung bakit legal ang pag-detain ninyo sa tao na yan. Okay? Ngayon, I show me, hindi mo kaya to ha, hindi kaya ng utak mo yung mga ganitong klaseng usapan kasi nga bobo kayo eh. Kasi legal conversation to. Okay, may legal aspect to, tong usapan na to. Okay. So ngayon, pag inutusan ng Supreme Court, yung mga taong nangidnap kay PRRD, kayo ang nangidnap kay PRRD, kayo ang magbalik sa kanya dito sa Pilipinas. Okay? So ngayon, susundin ba yan ni Bongbong Marcos? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Probably hindi. Pag sinunod ni Bongbong Marcos, edi well and good, tagumpay tayo. Pag hindi sinunod yan ni Bongbong Marcos, okay, pag hindi yan sinunod ni Bongbong Marcos, edi hindi niya sinunod. Or hindi, very likely hindi niya susundin. Okay? Very likely hindi niya susundin. But if the Supreme Court is going to decide na mali ang ginawa nitong government na to, it is going to to be a source of different actions.
Okay? It is going to be a source of different actions. Like, ba't ginawa yan ng ano? Ba't ginawa yan ng Bongbong administration na kinidnap si PRRD? Walang justification. 'Di ba? Ibig sabihin, BBM is doing something illegal. 'Di ba? Article 127 ng Rome Statute, nabasa mo na ba? Yes, nabasa ko lahat. I show me. Wag kang tanga. Diyos ko. Wag kang tanga. Nabasa namin yan lahat. Diyos ko, ayoko naman Article 127, hindi mo naman kaya explain. Ako, okay ni Kenneth. Diyos ko, explain mo nga. Ikaw mag-explain. Anong relevance ng 127 dito sa usapan natin? Ikaw mag-explain. Ikaw nag-open yan eh. Ayan, okay. So anyway, susundin ba pag nagutos ang Korte Suprema in line of the habeas corpus cases, susundin ba yan ng BBM administration? Maybe not. Hindi yan susundin. Okay? Maybe not. But it is going to result to different actions. Okay? Definitely. It may cause an action sa part ng legislature. Okay? It may cause an action to different groups organizing themselves. 'Di ba? Hindi natin alam. Okay. Pero sabihin na natin na hindi susundin ni Bongbong Marcos. Pag hindi yan sinunod ni Bongbong Marcos, how many years does Bongbong Marcos administration have left? 2 years. Sa 2028, magiging presidente si Inday Sara. Okay? Sa 2028, magiging presidente si Inday Sara. If we have a Supreme Court decision, okay? If we have a Supreme Court decision telling the executive to do everything that they can to bring the body of PRRD back to the Philippines, Inday Sara would have the legal foundation to act on the request of the Supreme Court, of the order of the Supreme Court. Okay? Ganito lang yan. Naalala nyo yung writ of kalikasan ng Manila Bay? Okay? Naalala nyo yung writ of kalikasan ng Manila Bay? Yung desisyon ng writ of kalikasan ng Manila Bay, na pag lumabas yun noong panahon na-file yun noong panahon ni GMA, if I remember it correctly. Lumabas yung desisyon panahon ni Pinoy. Okay? Ngayon, nung panahon ni Pinoy, kaya taon-taon, after lumabas yung desisyon na yan, merong 50 million na allocation for rehabilitation of Manila Bay. Okay? Nagkaroon niya ng desisyon. So, 50 million, lagi, nasa national budget natin, na meron kang 50 million para i-rehabilitate ang Manila Bay. Nung panahon ni Pinoy, sabi ng Supreme Court, ano na nangyari doon sa binabudget nyo dyan? Bakit hindi nare-revive ang Manila Bay? Bakit hindi umaayos yung sitwasyon sa Manila Bay? Sabi ng Supreme Court. So ngayon, nag-issue ulit ang Supreme Court ng panahon ni Pinoy na date na kayo diyan. Ano nangyari diyan sa Manila Bay, sa rehabilitation ng ng Manila Bay, ganyan. Nung panahon ni PRRD, yan ang pinanghawakan ni PRRD. May desisyon ang Supreme Court sa rehabilitation ng Manila Bay, and so he created a task force specifically to carry out the order of the Supreme Court. Okay? Ganun yun. So na-rehab ang Manila Bay. Si PRRD ba ang nagsimula diyan doon sa kaso na yan? No, it's GMA. Nagdesisyon ng Supreme Court. At ang Supreme Court, pag nagdesisyon, kahit sinong presidente yan, kailangan sundin yan. Kung sakaling, assuming that PRRD is still alive by 2028, and Inday Sara is the president in 2028, Inday Sara is going to have the legal foundation to get his father from the ICC and bring PRRD back home. Ganun yan. Yan ang legal math niyan. Of course, hindi natin alam yung mga mangyayari in between. Hindi natin alam. Baka mamaya, magka-revolusyon, merong mga taong magrebelde. Hindi natin alam, Kasi biruin mo, pag nag-desisyon ng Supreme Court, tapos ayaw sundin ng Bongbong administration, maraming mag-frustrate dyan. Hindi natin alam kung ano mangyayari. At kaya nyo nga kami pinipigilan. Dahil yung mga nag-utos sa inyo na pigilan ang signature campaign na ito, alam nila itong legal math na ito. Alam nila itong legal math na ito. So kaya nyo kami pinipigilan. Kaya ayaw ninyo. Kaya nga itong signature campaign na ito, dapat magsama-sama ang lahat ng Dutertista na gawin ito. I-pressure natin ang Supreme Court na magdesisyon tungkol sa kidnapping ni PRRD. Diba? False hope po yan. Linawin po muna natin. Wala kang nililinaw o show meet. Wala kang ibang sinabi dito. False hope, ganyan-ganyan. Pero wala kang paliwanag. Ikaw ang false. Your pagkatao is false. Okay? Your entire persona is false. Your existence is false. Yun ang malinaw dito ay show meet. Isa kang fraud. Okay? So, yun yan. Okay, ngayon, si Inday, pagdating kay Inday, you have to remember, ICC doesn't have military. ICC doesn't have military. Ang Pilipinas meron. Okay? Meron tayong AFP. Yan ang tandaan ninyo. So, if Inday becomes the president, and there is a Supreme Court decision
'Di ba? Inday Sara would have no choice but to implement that Supreme Court decision. Okay? Nagets nyo ba? Excited nga ako sa magiging outcome niyan. Marirealize ko kasing pointless lang yan. It is for us. It is on us and for us to, to assess it. It's not on you. 'Di ba? Ngayon, galingan mo na may maniwala sa'yo. Kasi katanong gamin, wala maniniwala sa'yo, ay show meet eh. Para sa kayo mga tanga, magsasama-sama kayo. Hindi kayo magbulahan. Ayun. Sabi ni Josa Ems, katangahan. Josa Ems, na-establish na natin dito na ikaw yung tanga. Di ba ikaw yung nag-e-expect na merong increase parati yung pension ninyo? Na-establish na natin dito, Josa Ems, na ikaw yung tatanga-tanga. Magkalinawan lang tayo. Ayun. Kami magsasabi, kami ang part ng campaign, hindi ikaw. Correct. Alam niyo kung bakit sila galit na galit sa signature campaign? Because no one can do this aside from Duterte supporters. Hindi nila kaya na wala silang lakas ng loob na magpa-signature campaign kasi walang pupunta. Walang pupunta. Hindi nila kayang labanan ang pagiging organic natin. Hindi nila kayang labanan ang pagiging totoong tao natin. And when I thought about the signature campaign, I thought about our biggest strength. Ang biggest strength natin is totoong tao tayo. Legit tayo. Tayo ang nagpapanalo sa mga politiko sa eleksyon. Okay? Hindi nila kayang i-duplicate yan. Hindi nila kayang i-replicate yan. Kung bawat mga Dutertista magda-download ng form, magpipirma kayo, ipapadala ninyo sa designated address natin, we can't pull this through. Okay? At yung bawat nagpirma dyan, at yung bawat nag-participate dyan, is a voice that the Supreme Court has to hear. Diba? Hindi to kayang gawin ng pink, hindi to kayang gawin ng yellow, hindi to kayang gawin nila I show meet. Wala namang influence yung mga yan eh. Wala namang makikinig sa mga yan eh. Wala naman silang organic supporters. Diba? Yun. Ganun. Ayan, tingnan nyo, dumadami na yung trolls. Galit na kayo. See? Ba't kayo pikon na pikon sa signature campaign? Kasi hindi nyo kayang gawin. Hanggang trolling lang kayo. Ito hindi nyo kaya. May pirma, may ID number, totoong tao. Tapos kayo ang pangalan ninyo ay show meet pa rin. Ang pangalan nyo, Mingyon. Diba? Ang pangalan nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Hindi nyo kayang gawin yun. Ayun, hindi namin kaya magpakatanga. Josa Ems, you are already tanga. Okay, paalala lang natin kay Josa Ems. Josa Ems, please remember, you are already tanga. Okay? Paalala po natin ulit. Josa Ems, you are already tanga. Ayan. Hindi mo na kailangan magpakatanga kasi isinasabuhay mo na araw-araw ang pagiging tanga. You are it! You are it, Josa Ems! Ayan. Ganon. Mute na yan si Josa Ems. Ang yabang na nga, tanga pa, sabi ni Meta X. Correct. Sige, mute na natin si Josa Ems. Para matulog na siya. Ayan, tulog na Josa Ems. Ayun. Sana lang galingan nyo din choice nyo. Sayang numbers nyo kung kamalian lang gagawin natin, sabi ni Stealth Jam. Wala naman tayo masyadong choice eh. Kung sino lang tumakbo, yun lang yung choice. Ayun. Sinulong na kita sa debate dati, nagmukha kang tanga. Wish mo lang. Wish mo lang. Wish mo lang. Paano ka nakasunog? Paano ka nakasunog? Yan tanga-tanga ng analogy mo. Paniwala ka, no? I show meet. Wala ka na patunayan. Correct. Mali-mali ka ng premise. Naalala ko yung, sabi niya, hindi raw tama na iparehas yung analogy doon sa pagboto na kagaya ng sa relasyon. Ikaw umamin na mali ang analogy mo. Walang ganon, bakla. Walang ganon. Hindi ka nakaka-catch up sa conversation. Hindi ka nakaka-catch up doon sa premise ng conversation. Ayan. Jepoy Dison, pwede kang umakyat. Huwag pa ulit-ulit yung comment. Kaya bang umakyat? Kaya umakyat? I remember that, nilaman mo sila ng buhay, sabi ni Badidab. Ang mga ninakaw, pag nanalo si Sara, ibabalik nila, may kulong pa. Ayun. Ang mga ninakaw nila, pag nanalo, magpapasko na kasi Joey, kaya hapit sila sa comment. Correct. Kaya sila galit na galit dito sa kaya sila galit na galit dito sa signature campaign because they would never be able to do it.
they would never be able to show that they have warm bodies supporting their cause. Ayun. Ganun lang yun kasimple. Ganun lang yun kasimple. Paano kumuha ng ID, Ma'am Joey? Paano kumuha ng ID? What do you mean kumuha ng ID? Yung mga nabudol na mga kapitbahay ko, mga nagsisisi sila, sabi ni Lynn Roa. Lynn Roa, hindi ka parang sobrang late na late ka na sa conversation. Yung signature sheet. Pwede po kayong mag-download ng signature sheet sa taykaminaman.org. Ayan. Jowa ko kakamping, na-realize ko, di sila galit sa mga Duterte. Galit sila kasi natalo si mother nila. Yun. Sabi ni Badidab. True. Ayun. Laki na ng contribution mo sa pang-shopping ng mga bayaran, Miss Joey. Well, at least, di ba, meron silang pang Noche Buena. Alam niyo, magalante ako sa mga trolls. They would never ever be able to do it because only DDS can do it. Very organic. True! Ay nako, Ezra, magtigil-tigil ka putang ina mo. Ikaw naman si Pukesa Marie. Diyos ko. Tigil, Ezra, ulol. Yan ang mga bayaran eh. Yan ang mga legit na bayaran. Hello po, Ohio po, watching from Japan. Sige nga, Ezra, akyat ka nga kung kaya mo. Sige nga, akyat nga. Kung kaya makipagdebate. Bakit importante yung comment mo? Bakit kailangan natin bigyang pansin at kailangan i-highlight, maligo muna sa umaga? Oh, bakit importante? Ano ang katalinuhan behind that comment, Ezra? Di kaya, kasi tanga ka nga eh. Alam mo, na-reject mo yung invitation ko. Diyos ko, tong mga Duterte haters na tong, hanggang ano lang kayo? Hanggang mema lang kayo, mga tanga kayo. Hindi nyo kaya. O, pagkitas, anong gagawin ninyo? Since namura-mura kayo dito sa live na to, full, si Joey, Emerald, di naliligo, kinemi, Escabeche, Chongkeli. O. Ano, hanggang dyan lang kayo. Wala kayong kaya. Watch na lang kayo. Watch na lang kayo ng Watch na lang kayo ng, ang tawag dito? Watch na lang kayo ng ginagawa namin. Ayan. Anyway, game, ako aakyat. Pagdebatehan natin yung signature campaign. O game, Disco B. Hello, nakamute ka, Disco B. Wala kang sound. Hello. Go. Okay, so before natin pagdebatehan, lilinawin ko lang, hindi ako troll ha. Ilan lang ata yung It doesn't matter as long as you can present your arguments well. It doesn't matter, marami na ako nakausap na hindi gamit yung totoong pangalan nila. Okay. Wala akong problema dun sa mga ganung bagay. So as long as you're going to present your ideas clearly, you're going to be respectful, you're going to make yourself clear, and you're going to be not intellectually dishonest, we're all good. Okay, hindi sa'yo okay naman, pero for them kasi yung i-explain ko. So, hindi po ako troll kasi wala pong tangang politiko na magbabayad sa 40 to 200, 300 followers lang. Wala pong ganang politiko. So, linawin po natin yung gano'n na. Yan, okay, so, Ma'am Joey, for me, binibigyan mo talaga ng false hope lang tong mga pipirma dito sa sa signature campaign na to. Kasi, tingin ko kahit idaan mo sa bathala tong signature campaign nyo, wala talaga magagawa yun eh. I mean, it's pointless. Tinuturuan nyo lang maging umidolo lang lalo sa politician tong mga support Because anong because? Because, bakit parang tinuturuan mo lang maging fanatic? Bakit tinuturuan mo lang na, bakit? Ano yung factual basis nun? Hindi ba? Di ba dapat Joey, agree naman tayo pareho na dapat ang tingin lang natin sa politician is employee. Okay? O sige. So yun yung basis mo. Kasi, Agree ba tayo? kasi parang dapat wala kang malasakit dun sa politician. Ganon. Dapat wala kang malasakit sa politician. Deadma ka lang sa kanila. You don't things like this for a specific person. Ganon. Tama? Kasi okay, so deadma lang. Kapag politician ka, naging former president ka, deadma lang tayo, di ba? Hindi natin kailangan kumilos, hindi natin kailangan utang ng movement. Wala tayong utang na loob. Yun yung mo. Sige. Tama naman, di ba? Generally, yes. Oo, generally, yes. Kasi bakit ganun tita na Ma'am Joey? Dahil pinapasahod lang natin sila, di ba? Hindi, yun yung justification mo. Kasi feeling mo, pinapasahod lang natin sila. So that's therefore, our system. That's our system. Kaya, dapat ganun lang. Hindi, yun yung gusto mo. Dapat ganun lang. We don't agree. Okay? I don't agree. But yan yung justification mo. Ikaw, ano bang gusto mo? Na,
Okay, you want to know why we are doing this? Okay, well, ano na, you want me to start, answering your, wala ka na idadagdag doon? For now, wala pa. Okay, so for now, wala pa. Okay, ngayon, nasabi mo kasi, general rule, politiko lang yan, dapat deadma lang tayo dyan, okay? Dapat deadma lang tayo dyan, politiko lang naman yan, pinapasahod natin yan. So, ibig sabihin, kung anong ginagawa nila, kung anong mga ginagawa nilang output, at they are paid to do it. So, that's why you want to be nonchalant about their performance, regardless of what it is. Whether it is a good performance, it is a bad performance, sumweldo naman sila dyan eh. Di ba? Yun yung gusto mong iparating, di ba? Tama? No, hindi. Bayad sila for doing it, okay? Bayad Kasi sabi sila, mo, so na parang punahin sila. hindi na siya kailangan magkaroon ng utang na loob. Hindi tayo dapat magkaroon ng utang na loob because they are paid for it. It is a service. It is a service and they are compensated for it. So therefore, whatever they're going to do with the time that they have power, we do not need to be thankful for them. Tama? Tama, Disco D? Hindi Okay? lahat tama, pero sige. Ano yung hindi mali doon? No, we have to clarify this. O ano yung hindi tama doon? Ano yung hindi tama doon? Doon sa part na nonchalant lang tayo kapag tama or mali yung ginagawa nila. Pag tama Ano yung mali doon? Pag tama yung ginagawa nila, i-comment natin. Pero pag mali, punahin natin. Okay. So yung part na yon. Okay. Okay. So ibig sabihin, kung tama ang ginagawa nila, di okay, very good. Pagka mali ang ginagawa nila, punahin lang. Pero, kung kunwari kino-comment nga namin ng bonggang-bongga ngayon eh. So anong mali dito? Akala ko ba ayaw mo na gawin to ng mga tao? Ito nga yung way ng pag-comment ng mga tao kay PRRD. So ano yung pinagdidebatihan natin dito kung agree ka naman pala na dapat kino-comment pag tama yung ginagawa? Ikaw ba personally, pinuna mo yung mga Duterte sa mali nila? Oo naman. Example. Tertiary Education Act. I do not believe that the tertiary education should be free. Yun lang ba? Madami din. Meron din mga iba. Like for example, yung kay Duque should have been fired. Madami yan. Even ba kay Sara ngayon, binopo naman sa Sara ngayon sa mga nila? Actually, ang dami mga DDS na nagalit kay Inday Sara nung hindi pa siya kumakalas kay BBM. For a lot of DDS, ang feeling ng mga DDS na parang, Sara, ano ba yan? Ba't pinatagal mo pa ng ganyan katagal bago ka kumalas? Ganon. Bakit mo tinanggap yung 125 million? Why did you trust so much? Ayun, ang dami rin criticism ni Inday Sara. Teka, Disco B, ganito, no? This is the part when I get really, really disappointed with conversations like this. Ang problem kasi, hindi nyo inaalam yung politics namin. You just think that we are just a cult. You just think that we are not thinking. You just assume na, parang, ay, hindi, panatiko kayo. Parang, yung poon ninyo, pagdadasalan ninyo ng langis, araw-araw, tapos ipapahin nyo sa Yung kayo. issue ba ni Sara, Sara Duterte, pinunama yan? Ano? Yung bribery issue ni Sara Duterte, pinunama yan? Yung bribery issue ni Inday Sara, she addressed it. In-address yun ni Inday Sara. Ang sabi ni Inday Sara, binigyan ako ang instructions na yan, sa Congress pa niya to sinabi ang instructions na yan galing kay Lisa Marcos. Meron siyang ebidensya, meron siyang at willing siyang i-present. Bakit hindi tinanong doon sa Congress kung saan nanggaling yung bribery issue na yan? Bakit, sino nag-utos ng envelope? Ba't hindi tinanong? Ba't hindi nasisa sa Congress? Pero yun nga. So, si Inday Sara explained it, this could be. Okay? Nung binabato niya yan kay Inday Sara, si Inday Sara rin ang nag-explain sa sarili niya. Hindi naman kami We just listen to her explanation, and if the explanation is viable, then we accept it. in-explain niya ba doon kung bakit niya binibigay sa DepEd? Sinabi ni Lisa, may instruction si Lisa kung kanino dapat ibigay. So bakit niya siya nagbibigay sa DepEd kung alam naman Instruction nga galing sa Malacanang. Malacanang? Bakit ba na Malacanang si Lisa Marcos? That's Malacanang is Malacanang. Malacanang is the boss of all the government agencies. This could be, ano ka naman yan? Wait lang, Joy DB Brain. This could be. Wait, this could be. Kung pag-aawayan natin yung mga bakit sinunod yung Malacanang? Malamang Malacanang yun. Kumalma ka lang. Hindi. This could be, hindi. Makinig ka muna. Kasi ito yung sinasabi kong part na dishonesty. No. Okay? No. Please, listen muna. Huwag ka muna magsalita. Mag-explain ako. Huwag ka muna magsalita. Let me speak. Thank you. Okay? Ito yung sinasabi ko na dishonesty. Okay? Ang sagot mo sa akin, bakit niya sinunod? Kahit Malacanang yun, hindi naman yung part ng DepEd. Lahat ng cabinet position, they listen to Malacanang. Hindi yung sinabi ko Hindi Yun yung sinabi mo. Yun yung sinabi. Kasi Lisa Marcos ba ay part ng Malacanang. Yan na tayo Nagsisinungaling na. No. So nagsisinungaling na. Ito yung sinasabi ko na, that we cannot discuss kapag ka, hindi, makinig ka. Ikaw muna makinig. Ito yung sinasabi ko. Ang importante sa akin dito is honesty. If you are starting to be very intellectually dishonest, wala tayong mapupuntahan sa debating to. Diba? Wait lang. Hindi, ganito ang tanong. Part ba ng Office of the Presidency Lisa Marcos? Ay, anong magagawa natin ngayon? Siya ngayon de facto part ng Malacanang ngayon Sinusunod siya ng lahat ngayon. Even the sister is saying it is Lisa who's running the show. Kung alam pala ni Sara Duterte na mali yun, na private person to si Lisa Marcos, bakit siya magbibigay ng
pera sa DepEd na galing kay Lisa Marcos, bawal yun. Did you Ito, wait hear, lang, wait lang, wait lang. Lisa, did you ito. hear the Pero, president castigating the first lady in any shape or form? Joey, may tanong kasi ako. No, kanina. Kasi answer naman my si- question. Answer my Ano? question. Answer my question. Did you hear the president castigating the first lady in any shape or form sa mga sinasabi niya? What do you mean by castigating? Na sinabi niya, oy Lisa, huwag kang mag-order. Bakit mo ginawa yan? Bakit sabi ni Inday, ikaw ang nagutos? Wala akong inutos na ganyan. Yun na nga, ina-accept ko na ngayong part na may mali yung mag-asawa. Mali Oh. talaga yung mag-asawa doon. O, so ngayon, wala na nga tayo doon. Malacanang now is Lisa Marcos and Bongbong Marcos. So there is no point in Okay. talking about Lisa is a Ako naman. private citizen, Ako naman. kinemi-kinemi, Ako naman. ganyan-ganyan. Okay na. So ganito kasi, Martin Dino, attorney Martin Dino. Yan, tinanong ko kasi siya. So, attorney, sabi ko, attorney, ano pong pwedeng ikaso or pwedeng violation ng isang public official na tumutulong sa isang isang private, yun, tumutulong sa isang private person na mag-abot ng pera sa isang ahensya ng gobyerno. Alam mo naman siguro yung batas na sinabi niya, no? Anong article yun, Anong Joey? point? Anong point mo? Anong article yun, Joey? I do not know. Anong point mo? Bawal yun. Kasi, ganito, kung pwede naman pala na tumanggap lang yung DepEd ng pera sa isang private person, bakit pa sila nagba-budget hearing? Okay, you want me to answer? Sige, sagutin mo. Okay, thank you. Abogado ka ni The Sarah. power is with the president. Okay? Whether you like it or not, Lisa Marcos is shielded here. She is in Malacanang. She is part of BBM's team. Okay? Kahit sabihin mo na private tong si Lisa, if that is backed by the president, it is the utos of the president. Okay? It is the utos of the president. Doon ako Okay, sigurado na kahit utos siya ni kahit Marcos. wait, let me finish. Okay? Ako hindi mo Let me pinapatapos finish. kanina eh. Tinatanong kita kung tapos ka na eh. O meron ka bang gusto idagdag pa aside from that? Di ba you were asking me, so I am explaining now. How sure you are na pinapautos ni Marcos yan, kay Lisa Marcos? Sinabi ba niyang hindi? Inano ba niya? Nirefute ba niya ang ginagawa ni Lisa? Ba't ka nag-a-assume ng hindi ka pala sure? Ito yung problema natin eh. No, nag-a-assume ka ng nag-a-assume ka ng hindi Yes, ka because sure eh. that is the assumption of protocols. Because merong protocols sa mga ganitong klaseng sitwasyon, the assumption is Hindi ka nga valid. sure sa sinasabi mo eh. This could be sure ako. And do not interrupt me kapag nag-explain ako. Okay? Do not interrupt me. Yung nga ganitong assumption is the assumption on protocols. Okay? There is also a legal explanation in this, in-explain to actually ni Attorney Neil Abayon. Okay? So ngayon sabihin ni Lisa, hindi, private ako pagkatapos ganyan. Yung sinabi mong diniscuss ninyo ni Attorney Dino, which is I don't think you understand fully. Kung kunwari private citizen nag-utos kay Inday na o sige ito pamigay mo to dun sa mga DepEd officers tong pera na to ganyan. Sabi ni Inday, yeah, meron akong proof galing to sa Malacanang, si Lisa ang nag-utos, ganyan. The president would be in the position to refute if it is true or not. Nagkaroon ba ng refutation from the president? None. So the assumption there is that utos yan ni Bongbong Marcos, pinadaan lang kay Lisa. So ibig sabihin, kung ano yung ginawa ni Lisa, inadapt yun ng presidente. Okay? Ngayon, this is all true with other secretary level officials, with pagka kunwari may ginawa sila at sinabi nila, no, pinagkatiwala to ng presidente. Inutos to ng presidente, ginagawa ko to, or kahit pa sabihin nila, kahit nga, kunwari secretary level ka, no, at meron kang ginawa, it is assumed that meron yung basbas ng presidente. Now, this is something that is assumed based on law and protocol, this could be. And I'm very, very sure of that. Ngayon, for you to say na, hindi ko sigurado, no, sigurado ako. Okay, sige. That is what you call an alter ego doctrine. Okay, sige, ito. Naalala mo yun. Teka lang, this could be. Why are you going to say something like hindi ka sure? Because that's not the proper way to argue. You ask for the basis. This is what I say. This is what I say na yung mga ganitong bagay nagiging walang kwentang usapan. Kasi nga, ganyan kayo. Ganyan kayo makipag-usap. Nangiinis lang kayo, nambabalahura lang kayo. Dishonest kayo. Ano ba gawin natin? Ano ba pag-usapan natin? Ito. Tanda mo last year, sinabi Hindi, ayoko na. Kasi hindi mo inaamin eh. Nantatarantado ka lang eh. 'Di ba? Hindi mo inaamin na nantatarantado ka lang. Hindi mo inaamin na tingnan mo, ngayon dahil sunog ka na dun sa part na yon nung kay Lisa Marcos. Bakit kay Lisa Marcos private citizen naman siya, ganyan. After mo sabihin sa akin na hindi ka sure sa sinasabi mo, wala kang basis, after mo magganyan-ganyan, then you want to move on to another topic? So you're gonna have another premium na kinausap kita, na nakipagdebate ako sa'yo, that I paid attention, pero hindi mo inamin. 'Di ba? Hindi mo inamin na ginagago mo lang kami. Kasi pagmamalaki mo sa buong mundo na, nagdebate tayo, nag-usap tayo, while nababastos ka lang naman talaga. 'Di ba? Bakit mo kasi inaassume, bakit mo ginaganyan-ganyan? Hindi ka naman sigurado sa sinasabi mo, eme. Why would you even say that? Hindi ganun ang totoong pakikipagdiskurso. 'Di ba?
Hindi ka na totoong pakikipagdiskurso. Ngayon, hindi pa nga tayo nakakapag-isa-isa dun sa una mong mga premise eh. Yung sa sinabi mo na, ang tawag dito, hindi pa nga tayo nakakapag-discuss. Hindi parang, pagka, umalis ka na nga doon eh, hindi mo na ma-explain yung sarili mo kung bakit mali yung premise mo eh, na, pagka maganda yung ginawa, i-comment, pag hindi maganda, i-criticize, ganyan-ganyan. And that's exactly the Duterte supporters are doing. Because we are so satisfied with what PRRD did. We are commending him by honoring him with this movement. Tay kami naman. That's a commendation to PRRD. Nung hindi mo na masagot, nung hindi mo na ma-answer yung part na yon, biglang, ay, iba-ibang topic naman tayo. Yung kay Inday Sara. I had been observing you. Pagka hindi ka na makasagot at cornered ka na, mag-iiba ka na ng topic. Diba? Wala ka nang maibato dun sa signature campaign kasi nung umakyat ka dito, ang sabi mo, ang pagdedebatehan natin, signature campaign. Nung naipit ka at nung sinabi mo na hindi okay lang i-commend pagka good job, i-criticize pagka hindi maganda. Ganyan. Anong sinabi ko na this is a commendation of PRRD's hard work as a president. Tay, kami naman, hindi ka na presidente, di ba? So ngayon, dahil na-appreciate namin yung ginawa mo bilang presidente ka, we are commending you through our signature campaign. Pipirmahan ko? Ano? Susi, wala ba dyan? Teka. Nakay Daryl. Katawag mo si Daryl. Nasa taas. Ayun, tapos ngayon, nung umakyat ka, ang basis ng pag-akyat mo, magdedebate tayo tungkol sa signature campaign. O pagkatapos, nung napahiya ka, kasi yung premise mo mismo, nandun pa lang tayo sa premise mo at natibag ko na yung premise mo dahil ikaw mismo ang nagsabi na open ka in commending a well-performing politician, diba? Biglang naging problema mo na si Inday Sara. Ano masasabi mo doon sa bribery ni Inday Sara? O pagkatapos, nung na-corner ka na naman doon sa issue ng kay Inday Sara, magbabago ka na naman ng topic. Diba? And that is abuse of my platform. Inaabuso mo yung accommodation ko sa'yo. Diba? Pag na-debunk kayo at hindi na kayo makasagot, you do not even acknowledge na mali kayo. Diba? Tapos ang gagawin ninyo, bubisitin nyo ako. Hindi, sigurado sa sinasabi mo. Kung makikipagdebate kayo sa akin at feeling nyo, hindi ako sigurado sa sinasabi ko, ba't pa kayo nakikipagdebate? Diba? Tarantado pala kayo eh. Di ka naman sigurado sa sinasabi mo eh, tapos may mga side comments pa kayong ganyan. Diba? Hindi pa, feeling nyo pala, hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Ba't nakipag-usap pa kayo? Diba? Hi, Mono. Ma'am Joey. Di ba Ma'am Joey, sabi ko sa iyo, consistent yung mga yan. They keep on using things that they really don't understand as an argument. Tapos talon lang ng talon. Kapag na-corner mo na, nabasag mo na yung kanilang premise, magbo-brought up na naman ng another topic without recognizing na mali yung una nilang position. Ang kakapal ng muka. Kasi I show me, ilang beses na yan nabasag dito sa TikTok. Paulit-ulit pa rin. Correct. Ayan, tapos yun, may mga side comment pa, lawyer daw ni VP, yung mga ganyan-ganyan. Yung parang, alam niyo ba mga side comment? I mean, you're not really here to have a debate with us. You're just here to annoy us. Yun yung problem. Pagkatapos pag na-corner kayo, walang acknowledgement. Like for example, yung parang, yung kay VP, bakit yung yung kay Lisa Marcos, ineme, ganyan-ganyan. Private citizen yun, ineme. Actually, sa totoo lang, si Lisa Marcos talaga may pinakamagandang posisyon dito. Kasi lahat ng gagawin ni Lisa Marcos, bunton yun sa asawa niya, kay Bongbong Marcos. Lahat yun pwedeng sabihin ni Lisa, hindi, utos yan ng asawa ko eh. Inutusan lang ako eh. Nire-refute ba ni Bongbong Marcos ang mga pinagagagawa ni Lisa? Hindi. Kaya si Lisa Marcos ang isa sa presidente natin. Sinasabi rin niya ni Amy Marcos. Si Lisa ang nagko-control. O ngayon, nakakuta ba kayo? Nakarinig ba kayo kahit isang patak na salita kay Bongbong Marcos na kinastigo niya ang asawa niya sa mga pinagagagawa nito? Wala. So anong ibig sabihin niyan? Kung anong desisyon ni Lisa, yun din ang desisyon ni Bongbong Marcos. That's just very simple. She's the alter ego of the president. Ganun lang yun kasimple. Ngayon, anyway, nakausap mo na yan mo, no? Yang si Disco B. Yeah, Ma'am Joey, multiple times na yan, na nababali dito sa TikTok. Hindi naman yan sila amin ng mali. Lalo na yung isa yung WTF na nangahamon ng Feeling ko siya rin si Disco B rin yun eh. Feeling ko si Disco B, si I Show Me Trend. Hindi ba? Si I Show Me, si Disco B, isa lang yan. Tapos yung WTF, ibang person yan, but it's the same na parang may conclusion na sila and then at the same time they want to test yung conclusion nila. Correct. And then pag nalaman nila na mali, they don't want to move. They will not apologize for their stand. Kaya minsan pinaglalaruan na lang sila dito sa TikTok. Ayun ang nangyayari. Ilang beses na yung nasunog dito eh. Pag sila pa yung magmamalaki na nasunog nga kita eh. Umpisa pa lang Ma'am Joy, sinunog mo na agad eh. Correct! Yung pagdedebatihan namin na yung pagdedebatihan namin na signature campaign, na false hope daw, ganyan-ganyan. Paano naging parang niloloko mo ang mga tao? Paano niloloko? Judicial process nga yung sinusunod namin dito.
Ayun nga Ma'am Joey. Ang dami nila yan dito sa TikTok. But thankfully, Ma'am Joey, no, dominating tayo dito sa TikTok. Mm-mm. Hirap sila dito. Hirap Oo. talaga sila. Well, nakikita ko nga yung mga Duterte supporters na nagla-live and talagang good job talaga to everyone. Kasi sabi ko nga yung 44% na DDS na Gen Z, yung mga Gen Z na 44% na DDS, that is social media at work. That is the result of the social media influencers. Lahat ng mga nagpa-public discourse about politics, about yung our condition right now. And yung support ng mga tao sa uri ng politics ng mga Duterte, and I am aligned with their politics. I am aligned with what they're doing. Yung uri ng suporta na binibigay ng mga tao sa kanila, ng mga content creators, nag-translate into a huge support from the Gen Z. And I think we should pat everyone at the back. We really need to pat on the back. We really need to pat each other's back. Kasi good job talaga tayo dyan. We were the gatekeeper. And I am proud I'm proud of everyone who are spending their time to talk about politics, to explain the national issues, to explain the policies, and have public discourse kasi nag-translate yan into 44% Gen Z. Ibig sabihin, hindi tayo mauubos, dadami pa tayo. Saka Ma'am Joey, ang gagaling nila sumagot ha. Mhm. Ang gagaling nila sumagot yung mga content nitong mga Gen Z na sumasagot kay Gay. Si Amor Ang galing. Powers, Amor Powers, sila, yung ganun yun, yung parang kid na minsan nakahubad pag nagsasagot, tapos nakasampay yung t-shirt niya sa... magaling nga rin yun, oo. Yeah. Oo. Ayun, magagaling sila yung nambabarda kay Ate Gabe. Ayan. Si Kiro. Magaling siya sumagot, ganun. Yeah, magaling sumagot. And alam mo Ma'am Joey, no, minsan nakakapanghina rin, nakakatamad because of all of this pressure against us. Pero pag may nababasa ako at nakikita ako mga ganyang content, parang lalo nakakasipag. Ay, Ma'am Joy, may kukwento pala ako mamaya sa'yo regarding sa signature campaign dito sa Toronto, ha? Sige, go. May kukwento sa'yo. By the way, Ma'am Joy, yun lang. And na hindi ko maiwasang umakyat kasi yung si iShowMe talaga, umpisa pa lang basag na, tapos tatalo na naman. Oo. Wala ka nang magawa dun sa signature campaign. Hindi, kapag ka magaling, i-comment. Kapag ka hindi, i-criticize. O, kinukomment namin ngayon si PRRD. Basag siya. Tayo kami naman is a commendation for all the things that PRRD did as a president. Diba? Exactly. Saka wala namang masama doon, Ma'am Joy. He is not in a position to say na hopeless yun. Kasi he doesn't know Supreme yung Court. magiging presidency. Yeah. Saka Ma'am Joy, yung presidents nung signature campaign na yun, it will create an echo, a domino effect. We're not actually, ako Ma'am Joey, align ako dyan sa point na yan na let's accept the fact na malaki ang possibility na hindi na mapauwi si Tatay Digong because Tatay Digong Hindi siya papauwi is ng not ICC. just Tatay Digong. Hindi siya papauwi ng ICC. Saka Ma'am Joey, si Tatay Digong, he signifies yung movement ng mga Filipino para yung pag-aaklas against Western power. That's Tatay Digong signifies. Kaya nga ano bang sabi ng United States, right? Sa kanilang defense strategy that they cannot afford another Duterte. Whether BP Sara run for the presidency or not, these things will happen. Accept natin yan. And Tatay Digong doesn't have to prove anything anymore. He did what he did for the Filipino people. Kaya tayo naman sana guys, let's take this chance naman na pirma lang to. If we are willing, sa mga kasama ko dito sa Toronto, sa Canada, if we are willing to give out our personal information para lang sa 10% discount sa Winners, Walmart, yung mga shop, mga stores, why not just give an identification din naman para sa signature. And we are only asking for identification number ng Philippine issued Yes. ID. Okay? It is just an identification number. And we need that because we have to prove that this is an organic movement. Exactly, Ma'am Joey. It will set a precedence talaga, Ma'am Joey, na itong ginagawa natin signature campaign. Because let's say, umayon sa atin yung desisyon ng habeas corpus. For me, Ma'am Joey, you can correct me if I'm wrong, but it will directly challenge yung Rome Statute Kailangan Yung nilang i-resolve habeas din corpus yan. Yes, kailangan rin nilang i-resolve yan. Di ba, Ma'am Joey? Kaya hindi to hopeless, hindi to nagbibigay ng false hope. Magka kasi hindi ka makasabay whether- sa usapan, hindi talaga nila maiintindihan. So, ang feeling nila, false hope yan. At itong mga to, kaya lang naman nila sinasabi na false hope kasi gusto nilang i-discourage yung mga tao na mag-participate. Gusto lang, ang totoo niyan, gusto ninyong pigilan kasi nga ayaw nyo ng legal math namin dito. Sinabi ko na sa inyo yung legal math, di ba? Gusto nyong pigilan kasi ayaw nyong mag-desisyon ng Supreme Court. Gusto nyong gawin lang ng Supreme Court yung ginagawa niya, tahimik lang siya. Yun ang gusto ninyo. Kaya ayaw ninyo itong signature campaign na to kasi ayaw nyo mag-decide ng Supreme Court. Pag nag-decide ng Supreme Court, magkakaroon ng matinding shake-up. Yes, Ma'am Joey. Kasi
Kasi Ano, finally, maja-justify yung ano, Ma'am Joey, maja-justify na yung if the process of yung processing nila kay Tatay Digong, getting him to the ICC is legally done, yun ang number one Mhm. na dapat nating ma-establish dito. Kasi if by any sense of miracle makapag-decide ang Supreme Court on our decision, it's a direct challenge talaga sa Rome Statute, and ICC will maka-question ngayon yung ICC, Oo. right? Oo, correct. Maka-question yung Rome Statute nila. Oo, Manang, ito pa yung isa dyan, isa pa sa mga possibility niyan. Kapag kunwari, di ba, ito na, nagdesisyon na yung Supreme Court. Nagdesisyon na yung Supreme Court. Tapos ang desisyon ng Supreme Court, ginastify niya yung kidnapping kay PRRD. Kunwari, ganun ang naging desisyon ng Supreme Court. If that is the case, ibig sabihin, we are a failed state. Kasi kung pwede pala yung ginawa kay PRRD, what will stop this government from doing kidnapping left and right? At ipadala sa ibang jurisdiction. Exactly. Diba? Diba? Wala sila tulak kabigin. Correct. So, ibig sabihin, pagka ganyan yung nangyari, mag-iisip ng sambayan ng Pilipino niyan. Diba? Putang ina, everything that we built for this country is a failure. Diba? It's really going to, it's really going to be a source of, wag naman sana, pero it's really going to be a source of so many violent reaction. Kapag kunwari, nag-decide ng Supreme Court na hindi, legal yung ginawa dyan kay PRRD. Ganyan. So ngayon, ang hinihiling natin sa Supreme Court is mag-decide sila ng tama. Mag-decide sila, declare nila ano ba ang legal status ng ating membership sa ICC, ano ba ang legal status ng pagkidnap kay PRRD, diba? So that we can move forward as a nation. Hindi po pwedeng nasa limbo lang tayo. In fact, I am actually very disappointed that the Supreme Court has not decided for so long dito sa habeas corpus na to. Guys, ang habeas corpus is supposed to be decided within 3 days. 3 days lang dapat yan, may desisyon na ang korte. Yung sa Timor-Leste nga, Ma'am Joey, di ba? Yung kay yung congressman, ang bilis lang nung desisyon ng Supreme Court nila. Correct. Kasi deprivation of liberty yan, Mono, napaka-importante niyan. You have to justify why you have to keep a person in prison. Ma'am Diba? Joey, without formal complaint, without formal complaint pa. Walang formal charge, di ba? Formal charge. Kaya nga, it's a political tool. Ay, alam mo, Ma'am Joey, minsan, si Tatay Digong, I think this is the Duterte curse against the corrupt system. Everything is getting exposed. As soon as they touch or makabangga nila ang mga Duterte, they are all getting exposed. And Tatay Digong will be part of a history na kaalay niya yung mga great leaders ng Africa, South America, who really fought for their country. And because of their standing politically, hindi sila pinayagang, yung iba, they were unalive with the help of the Western powers. Tatay Digong history will tell and truth will come out na ayun lang, Ma'am Joey, ang aking ginagawang pampalubag loob pag nawawalan ako ng pag-asa. Like minsan iniisip ko na lang si Tatay Digong will be the Nelson Mandela of Asia. Yun talaga si Tatay Digong. Ayun. Ayun nga, so parang, kaya nga yung mga tao na, we saw the leadership of PRRD and the kind of leadership he has is something that works. Nag-work Pushback siya sa mga oligarchs, priority niya welfare ng ordinary Filipino. This is the politics that we want for our country. Gusto ko ng 10 Duterte. Gusto ko ganyan. Ganyang leadership, may bayag. 'Di ba? Gusto ko yung ganyan, hindi nagpapa-pressure sa mga oligarch ko. Hindi nagpapa-pressure sa Western power. Kung ikulong niyo ako, putang ina niyo. Gusto ko ng ganyang leader na may bayag. Saka, Ma'am Joey, ang hindi pa naintindihan nitong mga ibang political movement na the only way a corrupt administration to prosper, like what's happening now kay BBM, is because he is being supported by corrupt oligarch institution and corrupt sad to say, but a corrupt law enforcement agencies. Yan ang mga kinabangga ni Tatay Digong. Kaya naging okay ang buhay natin under Tatay Digong. Not only for me, Ma'am Joey, I cannot say na ako as a person directly nag-benefit. Pero yung mga relatives ko sa Pilipinas, they directly benefited from Tatay Digong's political will and policies. So, Totoo. hindi natin pwedeng isang tabihan na nonchalant na lang tayo, na ang daming natin naririnig na kwento na yung tatay adik nung naging presidente si Tatay Digong, nagkaroon ng trabaho, umayos ang buhay. Hindi mo pwedeng sabing nonchalant lang na trabaho naman niya. That's a fact. Trabaho nila yan. But if the effect of their work is more than what we are paying for, You have to commend. let's Correct. appreciate them. Yes, Ma'am Joey. Mono, kahit nga sa mga company, yung mga best employees, nire-reward Sinabi ko Nire-recognize, kay Ma'am Joey ini-immortalize, di ba? Kahit naman sa ano pa yung corporate, oo. Kahit sa corporate, di ba? May free round trip ticket pa.
Correct. Ganyan. So ngayon, ito, kasi kung sasabihin mo na ano, no, kaya nga sabi ko, hindi kailangan nating klaruhin. Ano yung anong part doon yung hindi agree doon sa sinasabi mo? Ganyan. Kasi we really have to understand. Yung ganito ano, kung sasabihin kasi nito ni I Show Meet na hindi, trabaho lang yan eh. Ano yan, tawag bayad sila diyan, ganyan. We do not owe them anything. O di pagka good job sila. Pagka ano sila, kumbaga pagka mali, criticize, ganyan. Hindi nga lahat ng government official are rendering the same gusto to public service. Hindi lahat ng leader ay may pare-parehas na output. 'Di ba? Ay, wow. Nasaan ka? Dito ako, Ma'am Joey, sa downtown Toronto. Okay. Ayan. So yan yung Nice. Rogers Center, yan yung baseball stadium nila. And then CN Tower. Oo. And then nandun yung Scotiabank, yan yung basketball court ng Toronto Raptors. Oo. Dito ako sa downtown, Ma'am Joey, may ginagawa akong cell site. Sige. Ingat ka dyan. Ayun. So, yun doon ako nabubwisit kasi rin doon sa mga iba na, ayun nga no, and this is a warning to all the Caillou-like individuals. Yan, yung pagiging pilosopo ninyo. Tapos, you're never gonna admit that you were mistaken. 'Di ba? Actually, sa akin, wala namang problema yun eh. Pero, wala namang problema na yung parang, mistaken kayo, ayaw niyong umamin na mali kayo, ganyan. Sige, kung ganun yung sitwasyon at mali kayo na, but you have to be honest. Wala na akong issue dyan sa signature campaign kung ganun pala. Kung tinitreat nyo pala na commendation para kay PRRD, ang tay kami naman, edi, wala na akong question, wala na akong issue dyan. Pero hindi. Nasagot mo dun, Ma'am Joey. Sunog na sunog siya. Ganda talaga. Diba? Ganda talaga ng Diyos ko. Napa-oo din siya. Mm-mm. Anyways, Ma'am Joey, yun lang. Kwento ko sa iyo mamaya, Ma'am Joey, kung ano yung nangyari dito sa signature campaign. Sure. Sige. Thank you, Ayun. Mono. Guys, salamat guys. Don't forget to support Ma'am Joey. And pag manonood kayo ng YouTube channel niya, don't skip the ads, no? Para makatulong tayo thank kay Ma'am you. Joey. Hindi yung donation, ha? Hindi yung donation. Oo, hindi yung donation. Part yun ng monetization program ng YouTube. Yes. Ay, Okay, Ma'am Joey, ingat. I would just like to say thank you to everyone kasi yung supportan nyo sa YouTube allows me to do whatever that I am doing. Kasi nga, syempre, since nag-earn yung YouTube ko, I can go to mga projects ni PRRD, nakakapunta ako doon, nakakapagregalo ako sa mga bata, nakakabili ako ng mga something for the kids and for the other charity works ni PRRD. So, yung tulong ninyo sa YouTube channel ko is really, really very helpful kasi I am able to do what I am doing right now independently. Ayan. Ganun. Ma'am Joey, salamat po. And more power and keep safe, Ma'am Joey, ha? Kwento ko si mamaya, Ma'am Joey. Send ko sa'yo. Sige. Okay. Thank you. Ayan. Yung mga nakapila dito, yung mga question mark, sinong mga to? Anong gusto niyong pag-usapan? Yung mga nakapila dyan. Hindi ko kasi kilala eh. Baka mamaya mga balasubas kayong troll eh. Tapos mura-murahin nyo lang ako dito. Ayan. Sino to? Si Jungkook Kim, Heyo, si question mark, at saka si Unipink. Natulog ka ba, Joey? Kagagising ko lang. Actually, nung nag-start akong mag-TikTok, kagigising ko lang. Ayun. Ayan. Anyway, sige, matulog na tayo. Magano na kayo, mag-end live na ako. Pupunta ako ng Star Mall mamaya-maya. Magpe-prepare na ako. Magsi-signature campaign po tayo doon sa Star Mall. Magstatambay po ako doon ng bonggang-bongga until 5 p.m. And ayun lang. Puro DDS yan, ma'am. Sabi ni Yes, bobo ako. Ayan. Good night, everyone. Hindi sumasagot eh, hindi nagsasabi. Siya, sige na, bye na. I'll see you next time.